Arestado ang isang lalaking may bitbit na palakol sa gitna ng riot ng mga kabataan sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. Damay sa gulo ang ilang bahay at bystander. Balita hatid ni EJ Gomez. Nakuna ng video ang ilang lalaking walang suot na tsinelas na naghahabulan sa gitna ng kalsada ng Marcos Highway sa Antipolo City gabi nitong Sabado. Isa sa kanila may bitbit pang palakol. Tumakbo rin siya at tila may hinahabol. Sa kabilang grupo, isang lalaki naman ang may bitbit na tubo. Ilang saglit pa, isa pang lalaki ang nanghabol bitbit ang palakol. Pamangkin siya ng naunang lalaking nakunang bitbit ang palakol. Ang iba pang sangkot, may hawak pang babasaging bote. Ayon sa isang saksi, nadamay sa rayot ang ilang bahay at residente na tinamaan. Yung mga kabataan din dito sa amin, nagsilabasan na kasi nga may mga lumilipad na bato eh. Ang lalaki pong bato. Ngayon paglabas ko po dito, nandiyan na sila naghahabulan na. Tapos may mga hawak na ang lalaki ng mga bato, may bote, may isa pang may ice pick. Diyan po sila nagpaulan ng bato dyan. Kasi nga, pang-abot sila eh. Diyan sa mga bubong ng bahay. Tapos meron po na natamaan din na tao, mga bystander ba. Ayon sa barangay, karamihan daw ng sangkot sa riot ay menor de edad. Ayon naman sa misis ng lalaking unang nakitang may hawak ng palakol, dumipensa lang aniya ang kanyang mister sa mga kabataang nanugod sa kanilang lugar. Marami naman po nakakita ng testigo na mga kabataan po ay tumawid. Meron po sila mga tubo, may 29, tsaka meron din pong 2x2. Yung palakol na po yun na viral po, na hawak po ng asawa ko, yun ay hindi po kanya. Dala po yun ng mga nasasangkot na mga sumugod dito sa amin na ng bato, na bigla na lang nabato sa amin sa lugar na to. Hinuli ng Antipolo Police ang mga sangkot sa riot, kabilang ang naunang lalaking may hawak ng palakol. Naharap siya sa reklamong alarming scandal. Galing sa kalaban yun. Tapos? Nabitawan sa sobrang takbo. Kinuha ko, hinabol ko rin sila. Ay, ano po pa yung nangyari before that? Pinagbabato yung looban namin. Nandun yung anak ko sa labas. Pumuntik tamaan yung anak ko, tinamaan naman yung kapatid ko. Palakot lang, yung palakol. Pinalaya naman ang mga nahuling menor de edad matapos makuna ng pahayag sa istasyon. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Update po tayo sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao. Kausapin po natin si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes ma'am, magandang tanghali din po sa inyo. Ano na ho ang latest sa ating monitoring? Nakailang aftershocks na po ba ang naitala? As of 9:30, nakapagtala po tayo ng 70 aftershocks and ang pinakamataas po nito is magnitude 6.7. And it was felt as intensity 3 sa may General Santos City. Okay, kanina ho nagtaas kayo ng tsunami warning. Hanggang anong oras ho ba inaasahan itong nakataas pa rin? Yung expected natin na latest arrival would be, again, yung window period natin is between 7:37 to 9:37. Apo. So, meron tayong, sa SOP natin, nagbigay tayo ng allowance na 2 hours more bago natin bawiin yung, or i-lift natin yung tsunami warning. Okay, ano hong mga areas ang nakitaan po natin na maaaring may senyales po ng tsunami na? Meron tayong, based on our sea level stations, meron tayong more or less 1 meter tsunami waves sa may Kiamba, Sarangani, Maasim, Sarangani, Calamansig, Sultan Kudarat, and less than 1 meter sa may Mati, Davao Oriental, and Zamboanga City. So ito yung sa sea level stations natin, biglang umangat, but we have to confirm this on the ground. So may mga nakikita tayong videos na may mga tsunami waves na dumating, pero hindi naman gano'n ka-destructive. So titingnan natin, again, we will reevaluate our data, and kapag wala talaga at 11:37, we may lift the tsunami warning. Okay, yung origin po nito yung Cotabato, Cotabato Fault. Madalas ho ba na gumagalaw itong fault line na ito, sir? Yes po, madalas po ito. Every now and then may mga maliliit na lindol. In fact, last year meron tayong earthquake swarm
Pero yung pinakamalaki na lindol na nangyari along the Cotabato Trench would be the magnitude 8.1 event that happened 1976, August 17. That's in fact this year we will commemorate the 50th anniversary of that event. Ngayon. Nagkaroon ng tsunami and around 8,000 people died during that event. Okay, Kasi nagkaroon ng tsunami. Opo, para po dun sa mga maaring hindi pamilyar sa lakas po nitong 7.8 magnitude na lindol, pwede ho ba ninyong paki-describe anong mararamdaman kapag ganyang kalakas na? Depende kasi yan sa gaano kalalim or kababaw yung lindol. So kahit meron tayong magnitude 7.8, kung malalim naman, hindi po yan, kung masyadong malalim say 100 kilometers, hindi po yan halos maramdaman ng mga tao. But kapag mababaw, katulad nung nangyari kanina, 33 kilometers, naramdaman yan ng mga tao. So naramdaman yan as intensity 7 now. So ano naman ibig sabihin ng intensity 7? Apo. Intensity 7, that is considered as destructive. And maramdaman na yung karamihan ng mga tao are frightened and they would run outdoors. People would find it difficult to stand in upper floors, and heavy objects and furniture would overturn or topple. Yung mga bells, dambana sa simbahan may ring. Yung old and poorly built structures would experience considerable damage, and some even yung well-built structures natin are slightly damaged. I see. And pwedeng magkaroon ng cracks sa walls, sa dikes, sa fish ponds, road surface, or concrete hollow block walls. Yun po yung in-expect natin for an intensity 7 event. Opo. Sa intensity 7 po ba, makakatayo ka pa ba yan? Or makaka-duck cover and hold? Or yung mga posisyon na pinapagawa po? Or mahihirapan na? Well, people will find it difficult to stand in upper floors, but pwede ka pa rin namang mag-duck over and hold during the shaking. Takbo ka kagad sa ilalim ng mesa. And or any yung kung walang mesa sa door jump. And then once the shaking stops, then you evacuate immediately. Okay. Pwede pa naman makapag-duck over and hold. Pero mahihirapan, ano? Pero sa ganito hong pagkakataon na 7.8 magnitude, sabi nyo nga, destructive na ito. At may mga nakikita na ho tayong video na mga nag-collapse na mga establishmento. Would you advise, ano ba yung pinakamagandang advice? Magda-duck cover and hold pa ba? O didiretso na sa labas para talagang mas open po yung area? Yung duck over and hold kasi would only work if yung buildings natin are properly constructed. It will not hold, it will not be effective kung yung buildings natin, when it was constructed, hindi nagpa-follow ng building code. The duck over and hold can only protect you from falling debris, but it cannot protect you from, kapag collapse yung building. So, first and foremost, you have to make sure na yung buildings are properly constructed. Aha. Kasi sa ngayon ho, nakakaranas ng mga aftershocks tayo, ano? At malalakas pa nga, yung huli ay 6.7, if I remember it correctly, sir, no? Enough na ho ba yun para sabihin natin na, kumbaga, wag mo nang bumalik, no, dun sa mga establishmento po na nagkaroon ng mga cracks? Yes, tama kayo. In fact, yung advice natin for establishments or buildings or structures that are visibly damaged, may mga cracks, wag muna sila pumasok. Kasi kung hindi man ito na-damage during the main shock, baka it will totally collapse during the strong aftershock. So bago sila pumasok, they have to seek advice from their local, municipal, or city engineering office, and then, maghingi sila ng advice kung pwede ba silang bumalik. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming update na yan, sir. Maraming salamat din po. Yan po naman si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Kumikilos na raw ang pamahalaan para tulungan ng mga nilindol sa Mindanao ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan na raw niya umaksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Office of Civil Defense, NDRRMC at DSWD. Nakaantabay na raw ang DPWH para i-assess sa mga infrastruktura roon. Suspendido ang klase sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Makikipag-ugnayan daw ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan kaugnay niyan. Sabi ni Pangulong Marcos, we will not leave Mindanao behind.
Dalawang hinihinalang miyembro ng New People's Army ang napatay sa engkwentro sa Goa, Camarines Sur. Ayon sa 83rd Infantry Battalion, nasa 7 miyembro umano ng NPA ang nakalaban nila sa Barangay San Isidro. Inabot daw ng 20 minuto ang palitan ng mga putok ng baril. Naiwan ang 2 bangkay at ito po'y napatay. Na-recover din po ng mga otoridad ang ilang baril, bala at improvised explosive device. Iniimbestigahan pa ang insidente. Dagdag bawas ang posibleng galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry source, 3 hanggang 4 na piso ang nakaambang taas presyo sa kada litro ng diesel. Posible naman ang mahigit piso hanggang 3 pisong rollback sa kada litro ng gasolina. Samantala, kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Mindanao, inaalam na raw ng Department of Energy kung may mga energy infrastructure at facility na naapektuhan doon. Patuloy raw ang monitoring nila para matiyak na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa mga nilindol na komunidad. Nagpaalala si Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Sherwin Gatchalian na huwag daw siyang magpapagamit sa Malacanang sa gitna ng tensyon sa Senate leadership. Depensa ni Gatchalian, wala namang nagpapagamit kanino man. Naniniwala ang isang dating Senate President na pupwedeng mamagitan si Pangulong Bongbong Marcos para maayos ang issue sa liderato sa Senado. Balitang hatid ni Ian Cruz. Bagaman magkakahiwalay ng kapangyarihan ang magkapantay na sangay ng pamahalaan mula ehekutibo, legislatura at hudikatura, naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na dapat manghimasok si Pangulong Bongbong Marcos kapag may mga sigalot sa gobyerno para masiguro na maayos ang takbo ng buong pamahalaan. Kung hindi pa siya nakikialam. At walang masama po ron dahil sa ito'y sangay ng pamahalaan na dapat magtrabaho at tungkulin ng Pangulo ng buong pamahalaan ay gumagalaw. Sa katunayan, sa mga ganitong hidwaan at problema, nakikialam talaga ang Pangulo. Alam po ni Senator Cayetano yan. Alam ni Senator Gatchalian yan. Noong 2020, pumagitna kina nooy Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Representative Lord Alan Velasco si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May term sharing agreement noon sa pagka-speaker pero hindi kaagad bumaba sa pwesto si Cayetano. Sakaling makialam ang Pangulo, hindi kaya isipin ng publiko o gawa ng naratibo ng mga kalaban ng administrasyon na magiging sunod-sunuran na lang sa palasyo ang Senado? Iintindihan ko yan. Kasama yan sa ating pamumulitika, kasama yan sa ating projection sa publiko. Ang katotohanan, nakikialam po ang Malacanang pag ganito mga problema. Sa kanyang Facebook Live, may mensahe si Cayetano kay Senador Sherwin Gatchalian. Mag-ingat si Senator Wing kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab. Wala namang nagpapagamit kahit kanino. In fact, yung mga kasamahan yung aming majority, consensus building kami, nag-uusap-usap kami sa isa't isa, nagbibigay ng payo, ako humihingi ako ng payo. Wala naman monopolyo ng talino at galing eh. So, kaya ang aming consensus ay bumalik tayo sa trabaho. Makikita mo naman doon sa mga statements. Dahil nga matagal na tayong hindi nakakapag-usap kung ano yung mga dapat natin gawin para sa ating bansa. Nauna nang sinabi ng Malacanang na ang liderato ni Gatchalian ang kanilang kinikilala. Ganyan din ang pananaw ni House Speaker Faustino Bogie D. Kaya giit ng Malacanang, walang kamay ang Pangulo sa palitan ng liderato sa Senado dahil nirerespeto nito ang separation of powers. Kung nakikialam ang Pangulo, hindi magkakagulo sa Senado. Kung nakikialam ang Pangulo, hindi magkakaroon ng putukan at lock and load order noong May 13. Kung nakikialam ang Pangulo sa Senado, hindi makakatakas o makakalabas ng Senado si Senator Bato. Dapat na aresto na. Lahat ng kaguluhan sa Senado, yan ay utos o may permiso ni Senator Alan Cayetano. Ang lahat ng nangyari dyan, pati yung, sabi natin, pati putukan, pati yung pagboboykot, hindi po yan dikta ng Pangulo.
Kagagawan po nila yan. Huwag naman kapit tuko sa pwesto. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. Update tayo sa pag-aresto sa kontratistang si Pacifico Curly Discaya. May ulat on the spot si June Veneracion. June! Rafi, hinihintay ngayon dito sa Malolos City RTC Branch 20 ang commitment order para malaman kung saan ikukulong ang kontratista na si Curly Discaya. Dinala dito sa Malolos sa Bulacan si Discaya mula sa Senado kung saan siya inaresto dahil sa kasong malversation of public funds kaugnay ng isang maanumalyo umanong flood control project dito sa Bulacan. Nakadetainee-shared si Discaya ng isakay sa police mobile. Pero bilang konsiderasyon sa opera sa kanyang kanang balikat dahil sa napagot na tendon o litid, hindi na siya pinosasan, sabi ni Colonel John Giagi ng CIDG-NCR. Non-bailable ang kasong malversation pero pwede namang hilingin sa korte na makapagpiyansa ang akusado. Kaya sabi ni Attorney Cornelio Samaniego, legal counsel ni Discaya, na isa sa mga una nilang gagawin ay maghain ng petition for bail. Tiwala silang mapagbibigyan ito ng korte at mapapawalang sala din kalaunan si Discaya. Sa kabila ng kondisyon ni Discaya, hindi raw ito hihiling ng hospital arrest, sabi pa rin ni Attorney Samaniego. Kasama sa mga dumating dito sa Malolos RTC si DILG Secretary John Vic Rimulya. Sabi ni Rimulya, sa 11 akusado na naisyuhan ng warrant of arrest, 2 na lang ang at large. Patuloy silang pinaghahanap ng mga otoridad. Sabi ni Rimulya, tinitiyak niyang walang special treatment na ibibigay kay Discaya gaya ng mga naunang naaresto na malalaking pangalan kaugnay ng flood control scandal. Yan ang latest mula rito sa Malolos, Bulacan. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion.